Naligo na naman sa dagat si Aya at siguro ito na yung huling dagat namin ngayong taon. Hi guys, ako si Dean. Di ako tamad pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Kaya tara, Batangas tayo. Meron ulit kaming family outing. At si Aya nga ay maaga din nagising. Hindi ko nga alam kung nagagalit ba siya dahil ang sama niyang makatingin. Siguro nga ay nagagalit siya dahil maaga daw siyang ginising. Kailangan pa kasi namin mag-ayos ng gamit at umalis agad para maaga kaming makarating. Ready na nga rin si Aya at mukhang excited na naman siyang maligo sa dagat. Alas 5 pa nga lang ay nagbiyahe na kami papunta ng Batangas. Dahil medyo mahaba din ang magiging biyahe namin. At sa biyahe na ito ay isang muna akong pasahero. Ang problema kapag pasahero ako ay madali akong mahilo. At dahil nga hindi ako yung nagmamaneho ay makakatulog muna ako. Paraan ko rin yan para hindi ako mahilo at magsuka. Hindi ko na nga rin namalayan at paggising ko ay nasa Batangas na kami. Nag-stop over muna nga kami para makapagpahinga at mag-almusal. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin kami dito sa tutuluyan namin. Nagbaba nga lang kami ng gamit at pumunta na rin kami dito sa daungan ng floating balsa. Nagsuot na nga rin kami ng life vest dito para sa safety namin. Mga ilang sandali lang ay umandar na rin itong floating balsa. Bali hinahatak nga lang ito ng bangkang di makina. Meron din nga itong ikalawang palapag kung saan mas matatanaw mo ang buong karagatan. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa may unang spot. At kahit nasa gitna nga ito ng dagat ay hanggang bewang lang yung tubig dito. Tuwang-tuwa nga si Aya dahil nakaligo na naman siya sa dagat. At nag-enjoy nga din kami dahil hindi masyadong mainit yung panahon. Bago nga pumunta sa susunod na spot ay kumain muna kami ng tanghalian. Bali hinatak lang din ulit kami ng bangkang di makina. At pagdating nga sa second spot ay naisipan namin sumakay ng UFO. Hindi man nga ako nahilo sa biyahe at mukhang dito naman ako mahihilo. Ito na rin nga pala yung pangalawang beses na sumakay kami rito. Sobrang saya pero may halong kaba kapag sumakay ka sa ganito. At sayang nga ay wala kaming camera para mabidyoan sana namin yung reaksyon ng bawat isa. Ilang minuto rin ang paghatak ng mabilis at pag-ikot-ikot namin dito. Matapos nga ng ilang minuto ay natapos na rin at yung iba sa amin ay nahilo na. Masaya at sulit talaga ang ganitong activity. Matapos nga ng isang water activity ay bumalik na kami sa pagligo. Sinulit na lang din namin yung oras dahil pabalik na rin kami ng bahay. Matapos nga ng oras ay nag-ayos na lang kami ng gamit at hinatak na rin kami pabalik sa may daungan. Kinabukasan, bago nga kami pumunta sa susunod namin na destinasyon ay kumain muna kami dito ng almusal. At syempre yung kinain namin dito, yung pinagmamalaki nilang special lomi ng Batangas. Pagkatapos mag-almusal ay dumiretso naman kami dito sa may Monte Maria. Isang sikat na tourist attraction nga to dito sa may barangay Pagkilatan, Batangas City. Isa nga rin to sa mga bucket list namin ni Angel nung nagra-rides pa kami. At pagpasok nga namin ay bumili kagad kami ng ticket para makaakyat sa taas. Pagkatapos bumili ng ticket ay pipila muna dito sa may elevator. Dito kasi yung pinakamabilis na paraan para makaakyat sa taas. Kaya makakaakyat din sa taas kahit mga PWD at mga senior. Pagdating mo sa taas, makikita mo nga ang isang maganda at malawak na tanawin. At mas kitang-kita mo nga dito sa taas ang kanyang pinakadetalye. Ito nga rin nga ang pinakamataas na Mama Mary Shrine dito sa Pilipinas. Meron na nga rin sila dito mga food stall at bilihan ng mga souvenir dito sa may second floor. Meron pa nga ditong iba't ibang pwedeng puntahan tulad itong glass walk. Pero hindi na rin namin ito sinubukan puntahan dahil sobrang init ng panahon. Tirik na tirik din kasi yung araw kaya hindi na rin namin naisipang pumunta. Bukod pa ron ay may kasama kami mga baby at senior. At ang sunod namin pinuntahan ay itong Parish and National Shrine of Padre Pio. Isa rin to sa mga tourist attraction na matatagpuan dito sa may barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Napakaganda nga ng simbahan at sobrang aliwalas. Makikita nga rin dito ang mga iba't ibang relics ni Padre Pio. Kilala si Padre Pio sa pagkakaroon niya ng stigmata. Ito yung pagkakaroon ng mga sugat katulad ng kay Jesus sa parte ng kamay, katawan at paa. At meron din ditong Chapel of Lights kung saan pwede magsindi ng kandila at manalangin.
kalapit naman ito ang isang holy water sanctuary at maraming naniniwala na ang tubig nito ay nakakapagpagaling. Pero ang paggaling ay nagsisimula sa malalim na pananampalataya. Kaya iba't iba man tayo ng relihiyon at paniniwala, ang mahalaga ay meron tayong respeto sa bawat isa at hindi naninira o tumatapak ng kapwa.